Sakto morning mga kasakto, update tayo sa ating kanlaon panigang o yung siling panigang na na-originated dito sa aming lugar sa Kanlaon. So balik na naman tayo. Bakit tinawag ito natin na Kanlaon variety? It's because na-originate ito June 3, 2024 kasabay unang pagsabog ngayong nag-alboroto yung Bulkan Kanlaon. So yun, pinangalan ko kasi exactly June 3 nakakuha ako ng dalawang ganito. So dalawang buto lang, dalawang piraso, tapos sinitling ko, tinanim. So nag-successful na marami. Tapos kinuha ko yung mga overripe at binuto ko ulit. So nagiging generation nasa third generation na ito. So natanim ito sa kasagsaga ng pag alboroto ng bulkan. So yan, may kunting overripe. So gagawin na naman natin yung buto. So yung mai-share ko ngayon is yung paano ko siya na-sustain. Kahit noon dito may ampalaya pa. So pansin nyo naman yung bakas ni ampalaya, yan, ebidensya yan. So ito yan, malapit lang sana sa mga kapwa farmers natin na gustong magtanim, pwede matanim yan. Kaso yung area ko napakapuno na ng tanim ngayon. So fully na. So ito yung sinusustain ko lang, yung panigang, kasi gusto ko siya itong masustain ng ganito. Pina-recover ko pag tanggal ni ampalaya. So ito na. So pag alis ni ampalaya, kinuha. Tapos sa mga previous video natin, napakawalang silbi na talaga kung tumingin ka nito. Pero lininisan yung Ebrero, pinakuha natin yung damo, tapos in the next following days pinakain at saka nag-spray ng foliar. So yun lang, hindi pa na linis na to, yung mga early blight pa. Monitor nyo yan at dapat kukunin nyo sa tamang time, kasi kung kuha lang kayo ng mga nabubulok dyan, nasi-stress yung puno. Ngayon ito, kung ganyanin lang, kung biglain mo na bunutin, so napaka-stress ni punong panigang. So sa panigang ko ngayon, naitanim ito December 13, Friday the 13th, 2024. So tingnan nyo man ngayon is June 19, 2025. So abot siguro na isang taon, no? Kayo i-guess nyo kung abot na isang taon, kung kaya ba yung 1 year o hanggang doon lang ba siya. So again, kinukuhanan ko ito ng mga yung mga ripe o overripe. Ito, yung mga palaya pa, mga talbos. Kinukuha ko ito kasi yung tanim natin is focus lang tayo ni panigang. So yung ating panigang, yung talbos niya is maganda na, at yung kanyang bunga is unti-unti nang bumabawi. So yan, mahaba pa rin. Out of ilang buwan? June, December, so mga 6 months old. So ngayon 30 na ito exactly. So December, January, February, March, April, May, June. So ngayong noong June 13, kasi 18 na ngayon, 6 months and 5 days after transplant. So ito yung itsura. So again, siyempre natural, nakabawi na ito. So may isa pa tayo rito, tabi ni talong. So sa edad na ito is kailangan talaga yung pagkain, sapat na pagkain, tamang nutrisyon na ibigay nyo sa inyong tanim na ganito. Kasi kung ito yung mga talbos nya, marami, sobra 100 sa isang puno yung mga in preparation yan.
marami. Kasi kung bigay lang kayo ng bigay ng pagkain, abono, tapos yung need nyo ding mga aerial attack, ano ba yun? Siyempre, insecticide, foliar. So kung recover na sa dahon, huwag yung sagsagin sa foliar kasi pangit naman taba ng taba, wala na siyang bunga. Adjust nyo yung foliar, i-absence nyo yung foliar, i-presence nyo yung insecticide na maintenance nya, at siyempre malinis din yung ilalim. Gaya nito. Malinis naman yan, hindi naman fully malinis talaga kasi mga pandan grass yan, oh. Napakahirap yan kung i-herbicide ko yan na sa ganyan edad, nag-recover pa yung tanim natin, so napakahirap. So dapat fully recover na si tanim, antes tayo magbigay ng herbicide. So kung lapit sana, oh, marami talaga yung seedlings ng ampalaya. So yan lang muna, konting update dito sa ating area, Canlaon City, Negros Oriental. Hindi man tayo perfecto sa larangan ng tanim. Importante, may na-share tayo ng tamang balita sa ating kapwa farmers. Tibay ng loob, tiwala sa sarili. Diyon tayo asinso. Salamat, Insakto TV.